Ang atin pong paksa ngayong araw na ito is choosing the greater wealth by faith. No, choosing the greater wealth by faith. Okay. Alam niyo po, kung meron mang isang dilema ang mga tao sa panahon natin ngayon ay yung tinatawag na choice overload. Choice overload. Bakit po choice overload? Sa dami kasi ng pagpipilian, sa dami ng options, no? Ay ang mga tao ay hindi makadesisyon. No, kagaya na itong babae na ito na hindi malaman kung anong kanyang bibilin. Sa dami ng mga pagpipilian. O meron tinatawag na choice paralysis. No, dahil you are overwhelmed with so many things that are available that literally your brain shuts down. Hindi ka na makaporma, hindi ka na makadesisyon, no? Dati-rati, 'di ba? Pagka tinanong mo, gusto mo ng kape? Ano ang choices mo lang? Black or with milk? 'Di ba? Yun lang 'di ba? Oo. O kaya nung sumunod naman ay decaf or regular. Pero ngayon pagka napunta ka ng Starbucks, ng Coffee Bean, no? Ay ang mga choices napakarami. Merong Americano, merong espresso, merong latte, merong macchiato, no? At brewed coffee, barako, arabica, ifugao. Ang wala na lang doon kaping kaping bigas, no? Sino dito nagkakaping bigas dati? O hanggang ngayon? Alam niyo na mas masustansya pa yan at mas safe pa yan, no? So, ikaw ba ay nakaharap sa isang crossroad ng iyong buhay at hindi ka makadesisyon, hindi mo magawa ang makapagpasya sapagkat napakarami mong pinagpipilian, no? Si Aida ba, si Lorna o si Fe? No? Kaya yung mga babae, kapag chinachat kayo, huwag kayong bibigay agad. Amen ba? Amen ba? Yung mga single ladies dito na chinachat kayo ng mga lalaki, ay wag agad kayong bibigay sapagkat hindi nyo alam, maraming chinachat yan. Ha? Tama ba? Okay. So, hindi lang pagpili ng mapapangasawa, pagpili ng cellphone, no? Alam nyo, nandun kami sa Singapore. Isang nahirapan kami doon, yung pagkain. Kasi nakaharap kami doon sa mga hawkers no? Yung mga Singaporean, mga Chinese na nagtitinda doon, ang bibilis magsalita. Ang dami naming pagpipilian, no? Nakapila yung mga tao. Minamadali kami. No, hindi namin alam kung alin doon ang pipiliin namin. No, hanggang sa tinatanong, which one? Ganyan. For how many? Ganyan. Tapos, pili na kasi maraming tao nakapila. Bandang huli 8 kaming nasa Singapore, no? Pagdating namin sa table, sa dinami-dami ng choices na nandun, no? Iisa lang ang napili namin. Yung table namin punong-puno ng roasted duck, no? Talaga nung hanggang hapon, nagkukwak-kwak kami, kwak, no? Kasi nga, wala na kaming, na-pressure kami no? Dahil yun lang mukhang pamilyar, yun lang ang mukhang safe kainin. No? Dahil, ganyan po ang nangyari sa amin doon. Pinakamahirap po yan. Lalo pag pupunta kayo sa mga bansang kagaya niyan. Ayon sa isang researcher, si Sheena Iyengar, na tuklasan po niya na on the average, ang isang pangkaraniwang tao ay gumagawa ng 70 decisions, conscious decisions per day. Bawat isa sa atin, on the average, 70 decisions per day. Kung susumahin mo yan sa isang taon, that would be 25,550 decisions per year. At kung ikaw iaabot ng 70 years, that is equivalent to 1,788,500 decisions. Kaya pag pinagsama-sama mo yung 1,788,500 decisions, yan ang suma total ng kung sino ka. Who you are, no? In the decisions that you make. Now we will be talking about a man of God who made decisions
no? By faith. And this man is none other than Moses. Last week, napag-usapan po natin through Pastor Terry Relox na nakita natin yung faith ng mga magulang ni Moses. Kung paano ang pananampalataya ng mga magulang ni Moses ay perceiving, protecting, and preparing. Tama ba? Ngayon naman, napag-uusapan natin yung faith ng anak. Ang gandang larawan, di ba? From the parents to the children. No? Passionate yung mga magulang sa Panginoon, then si Moses naging passionate din sa Panginoon. And I pray that every one of us, parents who are here, no? Alam ko, ang marubdob na layunin at nais ng inyong puso ay maisalin ninyo sa puso ng inyong mga anak ang pagmamahal nyo sa Panginoon. Amen po ba? Okay, with that, we will read the Word of God. Tumayo tayong lahat. Take your Bibles with you. Kunin po ninyo yung mga Bible ninyo. Okay, and then we will be reading. Sige po, pakitaas nga yung mga Bible. Let me see your Bibles. Okay, kasi last time, kukunti lang may dalang Bible. Ngayon, I want to see how many are bringing their own physical Bible. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga dalang physical Bible. Praise God. So, basahin po natin Hebrews chapter 11, verses 24 to 26. Okay? Ready? Go. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. Okay? So Moses was able to choose the greater wealth by faith. Manalangin po tayo. Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa iyong harapan. Kami nanginginig sa iyong mga salita. Ihanda mo ang aming mga puso. Palambutin mo ito, Panginoon. At ang aming mga isip, buksan mo, Panginoon, upang aming matanggap ang iyong mga pangako, ang iyong mga salita, tagubilin sa amin. At tulungan mo kami mabuhay na may kaluguran sa iyong puso, Panginoon. Let your Holy Spirit guide us and fill us today. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, makakaupo na tayo sa presensya ng Panginoon. Nais kong basahin dito sa Tagalog. Ito po pagkakasalin sa Tagalog. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moses nang siya'y mayroon ng sapat na gulang, na tawaging siyang anak ng prinsesang anak ng hari. Inibig pa niyang makihati sa kaapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis sa hirap dahil sa Mesiyas kaysa ang mga kayamanan ng Ehipto, sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang salita. Now the question is here, how could Moses live such a crazy lifestyle? How could he afford to make decisions like this? No? Paano niyang nagawa na makapagpasya na gumawa ng mga maseselan at mabibigat na desisyon na nakataya ang kanyang buhay at ang kanyang kinabukasan. Pero nagawa niya ang lahat ng ito. Paano nangyari yun? No? Let's just take a look at this passage once again. No? At let's take a look at some of the things that Moses did. Ang una pong pinakita dito is by faith. Sabi doon, Moses, when he was grown up, refused. Sabi nga po natin, refused. Sa Tagalog, tinanggihan. Tumanggi si Moses. Ang ibig sabihin nun ay kanyang tinalikuran, kanyang isinuko. Sa Ingles, yung sa Greek word ay to deny, to decline, to disown, to repudiate, to renounce,
At ang sabi ni Chrysostom, yung isang church father, ay to die to himself. Ano yung dininay niya? Ano yung tinanggihan niya? Ano yung tinalikuran niya? Tatlong bagay po ang tinalikuran niya dito. No? Una ay yung to, to be called the son of Pharaoh's daughter. Yan ang una niyang tinanggihan. Alam niyo po, dalawa ang magulang ni Moses yung nanay at tatay niya, si Jochebed, tsaka si Amram. Tapos yung nag-ampon sa kanya na prinsesa na anak ng Paraon. So lumalabas si Moses ay apo ng pinakamakapangyarihang lalaki sa buong mundo nung panahon na yon. Imagine mo kung ano yung give up ni Moses. He gave up power, prestige, fame, popularity. You are in control. You are on top of the world. And yet Moses was able to say no to all these things. Sa panahon natin ngayon, gustong-gusto natin mag-drop ng names, kakilala natin si ganito, kakilala natin si Henry C. o si Gokong Wei, o kakilala natin yung mga Chinese tycoons o yung mga powerful people in this nation, or even the president himself. We all want that. Gusto nating makadikit, maka-identify, makadunggulang siko ito mga makakapangyarihang taong ito. But Moses, para sa kanya, hindi ito mahalaga. Pangalawa na tinanggihan ni Moses ay the enjoyment of the fleeting pleasures of sin. Ito naman ay may kinalaman sa physical pleasures, no? Sabihin, Moses could have anything he wanted. Wine, women, kahit sino sigurong babae, pwede niya makuha. At lahat ng mga libangan, lahat ng mga bagay na pagpapasaya, no? Pleasurably, physically, everything, no? In the palm of his hands. Yung daw word na ginamit ditong to enjoy, no? Yung ma-enjoy is yung para bang imagine mo yung pag-enjoy mo na nilalasap mo yung culinary delight. Para ka nasa eat all you can na ang sasarap ng pagkain, no? O kaya yung pag-ibig ng isang lalaki sa isang babae, yun daw yung enjoyment na yan. O kaya yung enjoyment ng kabataan, no? Yung mga medyo nagkakaedad na ay nami-miss yung panahon na kaya mong gawin ang lahat. Kaya mong maglakad ng pagkahaba-haba, kaya mong mag-travel, pero ngayong nakakaedad ka na, hindi mo na magawa yan. O kaya yung mga diversion or mga recreational activities, no, which are all pleasurable. But for Moses, ang tingin niya dyan ay fleeting. Ang tingin niya dyan ay panandali ang aliw. Ang tingin niya dyan ay hindi nagtatagal. Kaya para sa kanya, he turned his back on these fleeting pleasures of sin. At pangatlo na tinanggihan ni Moses is the treasures of Egypt. Yung pong sabi sa talata, the treasures of Egypt. No? At itong treasures of Egypt, yung word na ginamit po dito sa original ay thesaurus. No? Doon pala nanggaling yun. Ang ibig sabihin niya, storehouse or isang imbakan ng mga kayamanan. Yung thesaurus kasi, yung imbakan ng napakaraming mga words. No? But ito ay yung nahandoon, yung warehouse. Warehouse ng lahat ng mga paborito mong gadgets. Warehouse ng ginto, ng alahas. Warehouse, mga kapatid, ng lahat ng bagong iPhone or bagong gadget, Xiaomi, Oppo, whatever, Redmi, lahat ng pinipili mong magagandang cellphone, nandun, Samsung, everything. Money, wealth, at his fingertips. Signature clothes. No, parang yung suot ni Chot Reyes. Pagkamahal-mahal. Di ba? O kaya, luxury cars. O wala pang kotse nung panahon na yon. Siguro, luxury chariots. No? And fancy homes. Lahat yun. Di ba? Lahat yun, pangarap natin eh.
Lahat yan, pangarap natin mga kapatid. Kaya tayo nag-aaral, kaya ka nagtatrabaho na maigi para makuha mo ang lahat ng ito, hindi ba? At marami nga sa atin, kaya lumalapit sa Panginoon para i-bless tayo, para lalong sumagana at mapuno yung ating banga, mapuno yung ating imbakan, yung ating kamalig, yung ating bahay ng napakaraming mga bagay na nai-enjoy natin. Mga bagay na nagiging convenience natin. We all want this, but for Moses, para sa kanya, tinanggihan niya yung treasures of Egypt. How could he do that? What made him do this? Bakit siya nagawa yun? Bago ko sagutin yung tanong na yan, no? Tingnan muna natin ano yung mga pinili niya. So nakita natin what he refused. But what did he choose? Ano naman ang kanyang pinili? No? Ang sabi dito, yung word na but choosing rather to be mistreated, the choosing rather, it's in the middle voice, no? Ang ibig sabihin po noon, lalong na-heighten yung self-involvement. Ibig sabihin, it was Moses' personal conviction. It was the inclination of his heart. Ito talaga yung laman ng kanyang puso. Yun ang ibig sabihin nung salitang having chosen actually. Literally, kung itatranslate mo yan sa English, having chosen talaga, hindi lang choosing. Having chosen. No? At ano yung kanyang pinili? Having chosen to be mistreated. Isipin mo yan. Ang gaganda ng mga tinanggihan. Ang pinili, mistreatment. Ang pinili, pain. Ang pinili, sufferings. Ang pinili, yung pagdadalamhati at kahirapan at kaapihan ng kanyang bayan. That's what he chose. Kaya siguro, bagay na bagay yung pagkakasimula doon sa salita na sabi, by faith, when Moses was grown up. No? By faith, when Moses was grown up. Meaning, nung si Moses ay dumating na sa hustong edad, parang sabihin nating dumating sa level of maturity. Pagka pala dumarating ka sa level of maturity, you become selfless. Pag dumarating ka pala sa level of maturity, you don't think about yourself. But all you could think of is the welfare of others. All you could think of is not your personal comfort or convenience, but all you could think of is, what about my people? Kaya, ang tanong, ano kayang level ng maturity natin, mga kapatid, whenever we come to the Lord, whenever we pray? No? Madalas kapag tayo nagpe-pray, we all want what is good. At lagi nating minememorize yung Romans chapter 8, verse 28. Anong sinasabi doon? And all things work together for good. Diba? And sometimes tumataya tayo sa mga bagay-bagay thinking that it will end up with something good. I'm not saying na wag mo nang i-invoke o ipanalangin yung talata na Romans 8:28. But when you look at Moses and the example of Moses, he was not even thinking of his own good. Will there be anything good that will come out of this decision? Meron kayang magandang mangyayari? No? Meron bang magandang mangyayari doon sa desisyon ni Moses na pinili niyang tanggihan yung pagiging apo ng hari at makisama sa kaapihan ng kanyang mga kababayan? Is there anything good that will come out of it? Ang dulo nun, kapahamakan di ba? Kasi nga, slave sila Ang dulo niyan, pwede niyang ikalugi, pwede niyang ikamatay. Yan ang dulo ng desisyon ni Moses. But he was not even thinking of something good will come out of it. Unlike most of us. Kasi madalas sa mga desisyon na ginagawa natin, minsan talagang, alam mo yung wini-wage mo talaga, tinitimbang mo talaga. Bakit? Ang gusto mo, ang dulo, good Ang gusto natin, kasama na rin ako, all we want is something good that will come out of this. But this decision is totally radical. This decision is totally crazy. No? Wanting to be identified with his own people. Pangalawa, hindi lamang mistreated with the people of God, but he considered
the reproach of Christ. No? Ito mahirap intindihin eh. Bakit? Kilala na ba ni Moses si Jesus? Well, sabi nga ni Jesus, before Abraham was, I am. At sabi rin niya, no? Ito yung mga bagay na gustong makita ni Abraham, referring to himself. So probably Abraham, by faith, saw the coming of the Messiah, and the coming of the Messiah, para iligtas ang kanyang bayan, ay talagang bababa at makikipisan sa mga api at makikisalamuha sa mga naghihirap. At marahil yung pananampalataya na yan ni Abraham, yun din ang pananampalataya nitong si Moses. Na nakita niya ang magiging tagapagligtas, ang magiging propeta na kagaya ko na darating sa tamang panahon na magliligtas ng buong sanlibutan, ay tiyak na aapihin. Ay tiyak na hindi makakatiis kundi makikidamay sa mga taong inaapi. Okay. So, he considered it the greater wealth, the reproach of Christ. Yung kahihiyan. Yung ibig sabihin ng reproach kahihiyan, disgrace, insulto. Yun ang ibig sabihin yan. Now, ang lahat ng ito ay nangyari because yung salita pong mahalaga dyan ay yung, the third one is the looking to the reward, no? Meaning to say, in weighing everything, he considered ito pong reproach ni Jesus Christ a better and a greater wealth than the treasures of Egypt. Meaning, si Christ ang mas sufficient at ang mas sentro ng buhay nitong si Moses. Although hindi pa niya nakikilala at hindi pa niya nakikita itong tagapagligtas. Okay? So nakita natin itong dalawang ginawa ni Moses. He refused. He chose. Meron pang pangatlo, he considered. He considered. So ito yung tatlo. No? Itong tatlong bagay na ito, he considered. Pagka sinabi pong considered, sa original po na word, ang term na ito ay accounting term. Ito po'y tinitimbang-timbang mo kung ito ba may ROI or wala. Ito ba may greater value o wala. In the end ba, ang suma total nito ay sino ang mas patimbang? Not necessarily for my sake, no, but for the kingdom's sake. So para sa kanya, sa kanyang pagtingin, yung pong sinabing looking to the reward, looking to the reward, ito pong looking to the reward ay looking away. Ang word na ginamit po is apoblepo. Yung pong apo is away, yung blepo is seeing with the heart. Looking away. Ibig po sabihin, hindi siya nakatingin sa kasalukuyan, nakatingin siya doon sa hinaharap. Sabi ni Leonard Ravenhill, we should be people, Christians, no, who live in the present, but whose eyes are for eternity. Nabubuhay tayo sa kasalukuyan, no? Meron tayong saysay dito sa mundo, sa kasalukuyan, pero ang pagpinagpapahalagahan natin ay para doon sa eternity. Ibig sabihin, hindi tayo nabubuhay para lamang sa ngayon, kundi para sa hinaharap. Kaya nga para kay Moses, para sa kanya, yung mga na-enjoy natin at yung mga pangarap natin dito sa mundo, no? Lahat naman tayo, parang gano'n ang pangarap, di ba? Makapagtapos sa pag-aaral, makapagtrabaho, pagkatapos magtrabaho, makapag-asawa, magkaroon ng sariling bahay, magkaroon ng lupa, magkaroon ng mga anak, magkasasakyan, later magkanegosyo, hawak mo ang oras mo, then mag-travel ka. Di ba? Lahat naman tayo, parang yan ang pangarap nating lahat. Pero kahit non-believer, yun din ang pangarap eh. Pero para kay Moses, sabi niya, lahat ng mga pangarap na ito, oo, magaganda yan. But they are fleeting. They are temporal. They are only for this world. And it has no value for all eternity. Because what has value
are the things unseen. What has value are the things of the future. Paano nangyari yon? Paano nagawa ni Moses ito? It's all because of faith. By faith. Sabihin nga po niyo, by faith. Again, by faith. So lahat po ng ito nagawa ni Moses eh. It was by faith. At ano bang ibig sabihin ng faith? Sabi sa verse 1 ng Hebrews 11, faith is the assurance of things, that we hope for. It is the evidence of the things unseen. Ito daw po yung title deed, titulo ng mga bagay na pinangako ng Diyos na hindi mo pa nakikita. Pero pinangahawakan mo na mangyayari. It's not visible, it's not tangible, but you hold on to it. That's faith. No? Yun para kay Moses. Hindi niya nakikita. No? And yet he believed that the future will be great. Why? Because his life is hidden in the Lord. At anong magagawa ng faith? By faith, you can refuse. By faith, you can choose God instead of this world. By faith, you can weigh things out and consider. By faith, you can make wise decisions. Pag wala tayong faith, ang mga desisyon po natin talagang bara-bara. Kung ano na lang ang dumating sa atin. But we need faith. Hindi lang dun sa pansamantala na may enjoy mo ngayon. Alam nyo, no, 1938, there were two guys, no? The name of the first guy is Joe Shuster. And the other guy is Jerry Siegel. Kilala niyo ba tong dalawa na to? Well, palagay ko hindi niyo kilala. Hindi ko rin sila kilala. Ngayon ko lang sila nakilala eh. No? But in 1938, they made the decision na yung kanilang comic character, kasi sila writer and animator, parang ganun, fine arts. Gumagawa sila ng comic books. Yung na-conceptualize nila na character, ibinenta nila yung lahat ng kanilang rights for $130. Alam niyo kung sino yung comic character na ibinenta nila sa halagang $130? It's Superman. Hindi nila naisip. Sabihin, outright, binenta nila yung rights. Kung naisip lang nila na yung Superman pala will be a blockbuster hit. Nung panahon kasi na yon, namamayagpag si Hitler at kasagsagan ng World War II. So itong dalawa na to came up with an idea to create a superhero na kagaya ni Superman. But little did they realize, akala nila ang value ng kanilang creation is just $130. But later, ngayon, na-realize natin na it's beyond that. Kaya mahirap yung panandaliang at mabilisan na balik or investment or easy money. Mahirap yan eh. Dapat pinag-iisipan at pinag-ihintayan at lalo idinadalangin sa Panginoon. Amen ba? Another guy is Sam Phillips, who is a producer, no? At meron siyang company na Sun Records, no? Sun Records. In 1955, no? Ibinenta niya yung exclusive contract niya with a young singer, a very young singer, no? Sa RCA Victor Records. So meron siyang nadiskubre na isang singer, parang sa tingin niya,
kikita siya pagka yung rights nitong lalaki na to, yung batang singer na ito, ay ibebenta niya sa ibang producer o sa ibang record company. No? So, nung binenta po niya, alam niyo kung sino yung binenta niya? Na exclusive rights din. Yung young singer na yon ay walang iba kundi si Elvis Presley. And he forfeited royalties on more than 1 billion records. That's what you call bad choices. Bad choices. I just pray that God will spare you from bad decisions. Yung madalian, mabilisan, lalo pagka mga ahente, minamadali ka. Ay dapat humihinto ka muna eh. No? May bumibili sa'yo. Dapat humihinto ka muna eh. You pray. You seek God before making any decisions. No? But sabihin natin, halimbawa man na itong tatlo na to, si Sam Phillips, si Joe Shuster at si Jerry Siegel, for example, they made the right decision. No, hindi nila binenta at nasa kanila pa rin ngayon. No? But isang bagay lang ang importante, mga kapatid. What does it profit a man to gain the whole world and forfeit his soul? Makakuha mo man, kapatid, ang lahat dito sa mundo. Makakuha mo lahat, yung fame, yung prestige, yung power, yung position, yung title, yung recognition, no? Attention ng mga tao, adoration. Makakuha mo lahat ng kayamanan, treasures, no? Ang bangko mo, punong-puno ng pera. Ang negosyo mo, namamayagpag. Makuha mo man lahat ng yan. But if you will lose your soul, what does it profit you? Yung losses sa Superman, yung losses kay Elvis Presley, ay hindi po katumbas yan when you lose your soul. Hindi katumbas yan. Sapagkat ang kaluluwa mo ay walang kasing halaga. Ang kaluluwa mo ay napaka-importante sa Diyos. Alam mo yung value ng kaluluwa mo. Madalas, pinagwawalang bahala natin ito. But your soul will live for all eternity. Your soul, is meant to live forever. Ang importante lang, saan mo gugugulin? Saan ka mananatili? Kung ang kaluluwa mo pala, kapag namatay ka, ay mabubuhay pa rin, saan mo gugugulin yan? Nakapagdesisyon ka na ba? Kung saan? Kasi if there's one thing that God has given us, it's His Son on the cross to die on the cross so that we can choose Him. So that we can receive Him in our lives as our personal Lord and Savior. Kaya para kay Moses, sabi niya, tatabi ko ang lahat ng ito eh. Tatabi ko ang pangalan, ang apelido ko na Paraon. Itatabi ko ang rangya, itatabi ko ang lahat ng comfort and convenience, itatabi ko yung mga signature clothes, itatabi ko yung mga exclusive contracts, at yung mga exclusive education, kaya kong itabi lang lahat ng yan for Christ. Because Christ is worth more than anything in this world. Amen? Kapag nasa iyo si Jesus, nasa iyo na ang lahat. Amen? Pwede bang palakpakan natin ng Panginoon? If you have Jesus, you have everything. Kaya don't be blinded by this world. Don't be tempted to bite into what is fleeting. Huwag kang matukso sa mga panandaliang kaaliwan. Huwag kang matukso sa mga pansamantalang aliw at ligaya. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon. Amen? So how do you then find the will of God? How do you then make decisions? Anong gagawin natin whenever you make decisions? Let me share to you the anatomy of decision making. The anatomy of decision making. Ito po ay galing kay Pastor Edmond Chan doon sa kanyang module na Roots and Wings. Madalas nagkakaroon tayo ng problema when we make decisions on the area of priorities. Hindi mo alam kung ano ba ang uunahin mo, 'di ba? Ano bang uunahin ko? Okay.
Kami ba ay magbi-beach ng pamilya o magsisimba? Di ba? Kanginang umaga lang, nagdidesisyon ka eh. Mag-church ba kami o hindi? May invitation eh. Sayang naman, eat all you can lunch. Kaya lang, tatamaan yung worship service. But praise God, nandito ka ngayon, hindi ka nag-eat all you can. So minsan may mga, di ba? Kaya mahalaga yan kapag gagawa ka ng desisyon, ang una mong tanong, priorities. No? Ang una mong tanong, priorities. What are the things I must put first? Ano ba yung dapat talaga una? At alam natin, ang una lagi ang Panginoon. Amen? Amen ba? Ang pangalawa, sino ang susunod? Ha? Pagkatapos ang Panginoon, sino susunod? Yung asawa mo. Kung may asawa ka, ha? Yung asawa mo o family mo. Okay? Then, pagkatapos ng asawa mo, susunod, mga anak mo. Then, pagkatapos ng mga anak mo, anong priority mo? Ha? Yung work mo. Siyempre, o kaya ministry, kung nasa, ano ka. And then, panghuli, yung mga kaibigan mo. Okay? Kaya lang, madalas nangyayari sa atin when it comes to your priority, what you put first, nauna yung mga barkada mo eh. Di ba? Una yung barkada, tapos nagtatrabaho ka. Pagkatapos maalala mo yung mga anak mo, mga madalang. Mga once a week, maalala mo yung anak mo. Then yung misis mo, halikan mo once a month. Then magsisimba ka once a year. So anong nangyari sa priority mo? Kaya ang daming broken families eh. No? Kasi mali yung prioritizing eh. So dapat malinaw kung ano mga priorities natin. Now, yung priorities mo, nakaangkla yan sa pangalawa, which is values. Kaya ka merong priorities kasi yan ang mga pinagpapahalagahan mo. So, ang pangalawa ay values. What is of ultimate importance in my life? Ang priority mo ay nakasaalang-alang kung ano ang pinagpapahalagahan mo. Kaya may mga invitation sa'yo, hindi mo tinatanggap. Bakit? Hindi naman mahalaga. Pwede namang ipagpaliban kasi hindi naman importante sa'yo. Di ba? Pero kung importante sa'yo yun, kahit may ginagawa kang iba, sasagutin mo eh. Kasi you value it. Madalas, no, may problema tayo sa values kasi hindi mo alam yung purpose mo. What am I called to do? Nakakaproblema ka sa value system kasi hindi mo alam yung calling mo. Ano bang tawag ng Panginoon sa'yo? Sabi nga ni Pastor Edmond Chan, paano mo malalaman yung tawag ng Panginoon sa'yo? Abay, parang yung nasa conveyor ng eroplano, di ba? Pagka nagkiklaim ka ng baggage, di ba? Pag nagkiklaim ka ng baggage, automatic lumalabas yung mga luggage dyan eh. No? Ang dami-daming luggage dyan eh. Pero anong luggage lang dyan ang kukunin mo? Yung may pangalan mo. Hindi conforme nakita mo na merong luggage na maganda, ha? Uy, pink Barbie, akin to. No? Ay, hindi ganun. Hindi yun. Ha? O may nakita kang luggage na mamahalin, ay akin to. Hindi pwedeng ganun. O nakita kang luggage, kakaiba, maganda, kukuhanin mo. Hindi rin pwede kasi hindi naman nandun ang pangalan mo. Ang kukuhanin mo lang na luggage, yung may pangalan mo. At sa buhay na ito, may mga opportunities na nandun ang pangalan mo. Hindi lahat ng opportunities ginagrab mo. Hindi lahat ng gifts nasa iyo. May mga gifts lang na nandun ang pangalan mo. So you focus on what God has given you, what God has called you to do. So kung hindi yan ang calling mo, better say no. Kasi hindi para sa'yo. Kaya tayo nagkakalito-lito, gusto mo makuha lahat. Because FOMO, fear of missing out. You want to cover all the bases. You want to be there, everywhere, anywhere, anytime. Gusto mo kopohin lahat. Kaya walang nangyayari at walang direksyon ng buhay mo. Kaya nagkakaroon ng ng paralysis of analysis because ang dami-dami mong gustong gawin sa mundo. Life is short. Maikli lang ang buhay, kapatid. So you need to know what has God called you to do. Your purpose. At kaya madalas nakakaproblema tayo sa purpose because you don't know who you are. Your identity. May problema sa identity. No?
Sino ba ako? No, kung ang tingin mo, anak ka lang ng tatay mo, ng nanay mo, nagkakamali ka. Kasi merong mas mataas pa sa nanay at tatay mo, mga lolo at lola. Walang iba kundi ang Panginoon na siyang lumikha sa atin. Our identity, first and foremost, is we are a child of God. I am a child of God. God is my Father. So malinaw yung identity ko. Hindi ako anak sa labas. I have a Father. And He's the creator of the heavens and the earth. Amen. Amen po ba? Yan. So you should know who you are. And then, kaya nagkakaproblema ka sa identity mo kasi hindi malinaw kung sinong master ng buhay mo. Kaya papasok dyan yung biblical allegiance. Who is your master? Who is your Lord? At kung may problema pa rin na hindi talaga si Lord ang master ng buhay mo, sabi nga, if Christ is not the Lord of all in your life, He is not the Lord at all. Kung hindi siya ang Panginoon ng lahat sa buhay mo, ng kabuuan ng buhay mo, lahat ng ginagawa mo, trabaho, kabuhayan, pamilya, libangan, kung hindi siya ang Panginoon ng lahat ng yan, hindi talaga siya Panginoon. You should resolve in your heart, who is the master of your life? At baka kaya hindi mo maisukong maigi ang buhay mo sa Panginoon, ang education mo, ang future mo. Why? Because you don't really know Him. Who is God? So saan ka nagkakaproblema dyan? Bakit mali-mali ang mga desisyon mo? Bakit walang buto ang mga desisyon mo? Bakit walang conviction ang mga desisyon mo? Bakit ang mga decision mo napakadaling magbago? Bakit ang mga decision mo paiba-iba? Hanapin mo dyan saan kami problema. Saan kami problema dyan? Priorities? Values? Purpose? Identity? Allegiance or theology? Sabi ni Harold Sala, I once heard him speak. Sabi niya, kapag may mga schedules or activities sa buhay mo, you should pray about it. Pray. Panalangin mo. Ano daw unang gagawin? Pray. Okay. Pangalawa, pagkatapos mag-pray, you prioritize. Okay? Lalagyan mo ng priority. Anong number 1, number 2, number 3. Anong mahalaga? Di ba? There must be priorities set up. Okay. Now, paano kung nagkaroon ng conflict yung priorities mo? Kung ang invitation ay mag-live group tayo at mag-inuman tayo, ang daling gumawa ng desisyon, di ba? Tama ba? Mag-inuman tayo. Sorry. Mag-live group pala. Di ba? Ang daling gumawa ng desisyon. Sinabi ng barkada mo, bro, mag-gaming tayo. Ganyan, tapos mag-live group tayo. So alam mo, dapat live group. Di ba? Hindi gaming. Di ba? No-brainer. Kumbaga, no-brainer. Kasalanan yung gagawin mong isa. Itong isa, kabutihan. No-brainer. Alam mo yan. Pero paano kung parehong mabuti? Paano kung parehong nandun sa set of priorities mo? Paano? Okay? So, halimbawa, meron kang importanteng business meeting. Okay? Very important business meeting. You cannot afford not to be there. Then all of a sudden, nung nakaschedule na yung business meeting, yung anak mo, meron palang presentation sa school that you should be there. Paano gagawin mo? Mawawalan ka ng kontrata? O mamimiss nung anak mo yung presence mo doon sa kanyang presentation sa school na pinaghandaan niya ng todo-todo? Ano i-give up mo? Nakabibinging katahimikan. Ano i-give up mo? Isang prospect, ang laking negosyo, mako-close mo yung deal, and then yung anak mo naghihintay sa'yo, waiting for you, so that you can... So what?
Actually, naranasan ni John Maxwell eh. He was invited to Promise Keepers to speak to a 50,000 capacity stadium. At ang agreement ng mga speakers doon, they have to fly to LA para magkaroon ng huddle yung mga speakers. At kung hindi ka pupunta doon sa huddle ng mga speakers, you will forfeit the opportunity to speak. Okay? So, on his way to LA, nasa aeroplano na siya eh. Biglang tumawag yung misis niya sa kanya. Sabi niya, John, yung anak mo broken-hearted kasi ginost nung girlfriend. Iniwanan ng girlfriend. Ngayon, nandun nagkukulong sa kwarto. Depressed. Pero huwag ka na mag-worry. Kasi kaya ko na to. Kaya ko na to. Ako na lang. Tuloy mo na yung flight mo. Ako na lang. Ginawa ni John, pagdating niya ng LA, nag-book ng flight, bumalik ng bahay. And he spent the day with his son, another day with his son, another day with his son. Just being with his son. Nung nag-usap-usap ngayon yung mga speakers sa LA, paano gagawin natin ito? Napakagaling na speaker ni John Maxwell. Ang galing-galing niyang speaker. Mamimiss natin siya. Okay. Sabi naman ng iba, abay, sa totoo lang, siya nga yung dapat nating tularan. Dahil iniwanan niya yung isang mahalagang bagay sa mas mahalaga, kundi yung anak niya ang pinakamahalaga. Kaya dapat tularan natin siya. Di ba kahanga-hanga ang kanyang ginawa? Kaya mas dapat siyang mag-speak. So nag-agree ngayon yung grupo. Sabi niya, John, dahil sa napakagandang halimbawang ginawa mo, no? Papayagan ka namin mag-speak. Kahit hindi ka umattend doon sa huddle ng mga speakers. Kahit meron tayong usapan, okay na yon. Ang mahalaga, nandun ka, mag-speak ka. Okay? Welcome ka pa rin. Alam mo sabi ni John, mga bro, kami yun, salamat sa offer. But I don't think I can speak. I don't think I can speak. I don't want to short-circuit my conviction. Being with my son is equivalent to me losing the privilege to speak. At ayoko makompromise yun. Ginawa ko yun, sacrifice na yun para sa anak ko. And I'm willing to pay the cost. I am willing to lose for my son. And I want my son to see that. Kung ako magsasalita sa Promise Keepers, no, I will short-circuit that. Hindi makikita ng anak ko yung value. Kaya pinanindigan niya. Mga kapatid, kapag alam mo yung priorities mo, alam mo yung values mo, gagawa ka ng desisyon, and it could be very costly. It could be very costly. But whatever the cost, be willing to embrace it. Be willing to pay the price. Hindi pwedeng, alam mo yun, nag-sacrifice ka, tapos gusto mo makuha mo pa rin. Madalas tayo ganyan sigurista No? Yung nag-sacrifice ka na, gusto mo makabawi pa. Isa pa, parang ganyan. It's not the case for Moses. He was willing to lose everything. For Moses, he was willing to lose everything for the sake of God and His people. That's why he was included in the Hall of Faith. Kapatid, kapag gagawa ka ng desisyon, at maraming mga desisyon ka pang gagawin ngayon at sa hinaharap, may mga desisyon na talagang mabigat. May mga desisyon na talagang pagtitimbangin mo, malaking mawawala sa'yo. May mga desisyon na talagang ipapaubaya mo na lang. Pag malinaw yung priority mo tsaka value system mo, handa mong talikuran yun. Dapat matapang kang yapusin ang presyo o ang halaga ng desisyon mo kasi paninindigan yon. Amen ba?
Every time you make a decision, it's a time for death. It's a time for dying. Because you die to a lot of options and a lot of opportunities in favor of just one decision. Kapag nagpasya ka na manligaw sa isang babae, ibig sabihin nun, sinasara mo na ang lahat ng pinto sa iba pang mga babae. Amen ba? Malinaw ba? So you make a decision and you weigh the cost, and then you're willing to pay the price, and having paid the price, you move on. Amen po ba? Kaya Moses by faith, because he knows his priority, at kaya niya alam yung priority niya, dahil malalim ang kanyang value system. Bakit malalim ang kanyang value system? Alam niya kasi kung ano pinakamahalaga. Bakit? May tawag siya. May tawag ang Diyos sa buhay niya. At dahil alam niya yung tawag ng Panginoon sa buhay niya, kilala niya kung sino siya. Meron siyang master. At ang master na ito, ay ang may likha ng langit at lupa, ang pinakadakilang Diyos, pinakamabuting Ama, ang Diyos na may tanga ng langit at lupa, ang Diyos na may ari ng lahat, ng mga baka, ng mga kambing. Siya ang ating mabuting pastol. Amen. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Dakila sa lahat. Hallelujah. And once the Lord has made His will clear to you, go for it. Go for it. Without any reservations. Natutuwa po ko kasi merong kwento si Pastor Edmond Chan nung nakaraan sa IDMC Singapore. Sabi niya nung siyang estudyante sa Singapore Bible College, ay nangangarap siya makabili ng isang commentary set. Ang halaga nung commentary set na yan, I think it's Expositor's commentary, ay 1,400 Singapore dollars. Wala naman siyang perang ganon. Then all of a sudden, nagulat siya sapagkat yung bookstore nag-sale. At ang sabi, $540 na lang. Dito-tuwa siya, kaya lang wala rin siyang 540 Singapore dollars dahil nga hindi naman siya, wala pa siyang work. Nag-pray siya. Sabi niya, Lord, pag binigyan mo ko ng $540, eksaktong $540, yung pera na yon ay para sa libro. Bibiling ko yon. Okay. So after a couple of days, ay meron pong lumapit sa church sa kanya at sinabi sa kanya, Ed, may need ka ba? Wala naman po. Hindi ko alam pero nag-uusap ang Lord sa akin Sabi niya ganun na kailangan mo ng pera may 500 Singapore dollars ako dito. Kung ano man ang kailangan mo, ito gamitin mo. Binigay sa kanya. Nagulat siya. Tuwa siya. Sabi niya, wow, 500 Singapore dollars. Pero sabi niya, Lord, hindi po ito akin. Kasi ang prayer ko sa iyo, 540 500 lang ito. So, hindi ito pambili ng libro. Kasi usapan natin, 540, 500 lang binigay mo. Di, bukas na bukas, Panginoon, ipamibigay ko to. Kasi hindi akin to. I will give it to somebody else. Bago niya maipabigay, doon sa corridor ng school, meron siyang kaklase na sabi niya, Ed, gano'n. Meron ako dito pera Gusto kong i-sharean ka Kasi nagbigay sa akin ng love gift. Gusto kong mag-share sa'yo. Ito, binigay sa sobre. Ako, nung nakikita niya yung sobre, iniisip niya, Lord, ito na yon, $40 ito. $40 ito. Pinintahan niya yung sobre. Pag silip niyang gano'n, $100.
Sabi niya, Lord, 500, saka 100, 600, Lord eh. Lord, hindi akin to kasi sobra. Sobra, Lord eh. Kaya Lord, bukas na bukas, dahil hindi mo binigay yung 540, bukas na bukas, ipamimigay ko tong $600 kasi I want to be your steward. Hindi mo ako masusubukan, Panginoon. Kung ano yung usapan natin, yun ang usapan natin, gagawin ko. Ipamimigay ko to kasi hindi 540 ang binigay mo sa akin. Pero bago niya maipamigay, nangusap ang Lord sa kanya. Sabi sa kanya, Edmond, hindi ka ba magta-tithes? Di ba 600, tanggalan mo ng tithes? 60? O magkano matitira? 540. Oh, di ba? Sabi, oo nga, ano? Oo nga. Sabi niya gano'n, Lord, thank you po. Thank you for helping me to become a faithful steward. No? Kaya po binigay niya yung $60 na tithes sa Panginoon, sa church, at saka po yung 540 binili niya ng commentary set. God is good. Amen? Amen? Amen. Let's give the Lord a round of applause for His goodness and unfailing kindness. Amen. Let's read the passage once again. Ano po sabi sa talata? Okay. Basahin nga po natin. Sabay-sabay, mga kapatid. Ready, go. By faith, Moses, when he was grown up, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He considered the reproach of Christ greater wealth than the treasures of Egypt, for he was looking to the reward. May the Lord bless His word in our hearts. Amen. Let's close our eyes and let's pray. Panginoon, maraming salamat po. Talaga napakayaman ng iyong salita. Napakabuti mo, Panginoon, sa amin. And help us, Lord, to clarify our priorities and set our values deep in your word. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging malinaw yung aming purpose, aming calling, and our identity in you, and recognizing that you are our master, our allegiance is on the God who created the heavens and the earth, the good, good Father, the shepherd of our souls. Thank you, Lord. Thank you for your goodness. Thank you for your love. Kapatid, ikaw ba'y nakaharap sa sangandaan? Are you making a decision and you're quite confused or even paralyzed because you don't know which way to go? Are you at that crossroads right now? Do you need to make a decision? If that is you, can you just raise your hand? Nakaharap ka ba sa isang mahalagang desisyon ng buhay and you need God's guidance and direction? Can you just raise your hand? I'd like to pray for you. Yes, yes. If you need the wisdom of God, if you need the conviction from the Lord, just raise your hand. Yes, I see your hand. I see your hand. Praise God. Pwede na ibaba mga kamay. No. In life, we need to make decisions. We need to make decisions. And the most important decision of all is not choosing your lifetime partner, but it is in choosing who your master is, who your Lord is. No? In the Garden of Eden, man was given a choice. But man failed because he chose, Adam and Eve chose themselves. It has always been the issue of choice.
Pagdating sa krus ng Kalbaryo, we are also made to choose. We can either be the thief on the left or the thief on the right. One that insults Jesus or one that receives Jesus. There is no middle ground. You have to make a choice. Kaya kung ngayon sinasabi mo na, Panginoon, I want you to be my Savior and my Lord, I pledge my allegiance to you. Can you just raise your hand? Kung sinasabi mo, Panginoon, I pledge my allegiance to you. You are my Master. Just raise your hand. Yes, praise God. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. At lahat ng nagtaas ng kamay, can you come here in front? No, and let's just surrender our lives to the Lord. Surrender our will to God. No, at ang ating mga decisions na kailangan gawin, ilagay natin dito sa altar. Pwede ba? Lapit po tayo, mga kapatid. Just come here in front. Hallelujah. And I pray that we'll be able to say, Lord, you are more than enough for us. You are more than enough of us. Even if we lose everything, you are more than enough. Just come forward po. Come forward. Dito po tayo. Let's... Anyone else? You want to sanctify your decision. You want to purify your choice. Just come. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Alam niyo po, mga kapatid, maraming bagay dito sa mundo that are beyond our control. You may have been exposed to abuses, injustices. There are things that are beyond your control. The attitude of other people is beyond your control. You cannot control your children. You cannot control even your spouse kung anong reaction niya. You cannot control aging. Pagtanda natin, di na mapigilan. Nanghihina tayo. But there's one thing that is left for you. You're still in control. You have a choice. Na lahat ng mga itong nakikita mo, nararanasan mo, no matter how painful it is, no matter how hard and difficult it is, you have a choice to make it as a non-issue. Meaning you don't make a big deal out of it. You have a choice. Yung ginawa ng ibang tao sa iyo, wala kang choice eh. Ang desisyon ng ibang tao, wala kang choice. Yung mga pangako ng mga tao na ginawa o hindi ginawa, wala kang choice. But meron kang choice. And that is to rest in the Lord. To embrace what He has given you today. Just offer your pain to the Lord. Just open your hurts to the Lord. Just open everything to the Lord and say, Lord, this is no longer an issue because I decide to forgive. I decide to understand. I decide to make an allowance for these people. You have a choice. You have a choice. Choose to be good.
So if that is you, no, just come. Just come. And cry out to the Lord. And let Him heal you. And in the end, may you find Jesus enough for you. What He did on the cross is enough for you. His love is enough for you. You have lost a lot. You have lost so many things. Ang daming nawala sa'yo. Ang daming tumalikod sa'yo. Pero sa pagkakataong yun, maaari mo bang sabihin, talikuran man ako ng lahat, mawala man ang lahat, si Jesus ay sapat sa akin. At ako'y magpapasya sumunod kay Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede bang lagay mo ang iyong kamay sa iyong dibdib malapit sa iyong puso? Let me just... And you pray with me. Sabihin mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking magulong mga prioridad, sa aking mababaw na mga pagpapahalaga. Patawarin mo ako sa mga maliliit na bagay na pinalalaki ko. Patawarin mo ako kung ako'y natukso sa panandaliang aliw at ligaya. Hugasan mo ako ng iyong dugo at maghari ka sa aking puso. At palalimin mo, Panginoon, ang aking pagpapahalaga na ang mahalaga ay mga bagay na hindi nakikita at ang mga bagay na aming inaasahan ayon sa iyong pangako. Panginoong Yesus, sa aking puso, ikaw ay sapat na. Mawala man ang lahat, talikuran man ako ng lahat, ikaw ay sapat. Salamat sa pagmamahal mo sa akin. At pakamamahalin kita at susundin habang ako'y nabubuhay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagliligtas. At ako'y susunod sa iyo, Panginoon, at hindi tatalikod kailanman. Hanggang dulo, hanggang wakas. Salamat po, Panginoon. Let me just pray for you. Lord God, I pray for my brothers and sisters. Strengthen them from the inside out. Let them grow to maturity so that just like Moses, Lord God, they can make radical decisions, crazy decisions, Lord God, for you, for your glory. And I pray, Father, that no matter what the cost, my brother and my sister will be willing to pay the cost, knowing, Lord God, that the cost that we're paying is not comparable, Lord, to the glory that awaits us. Incomparable, Lord God, to the treasures that we have in you. Even if we gain the whole world, Lord, it's nothing without you. Kaya, Panginoong Jesus, we will make this declaration that we will follow you, Lord God. And we will decide, Lord God, even if we die, I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back.
Yes, Lord. Dalangin ko rin po mga kapatid namin who are at the threshold of making a crucial decision in life, be it in choosing a career, in choosing a lifetime partner, Lord, choosing education, whatever the choice may be, Lord God, I pray for the Spirit's enlightenment to be upon my brother and my sister, and give my brother and sister the courage to decide, willing to refuse all other options, and just to decide for you by faith. Thank you, Lord. We give you all the glory and praise in Jesus' name. Amen and amen. Palapakan natin ang Panginoon. God bless you. You may now go back to your seats. God bless you. Okay, as we take our seats, let's have some time of reflection and think about these questions, and may this move you to action. No? Number one, what crossroads are you facing right now? And pangalawa, where do you struggle the most? Priorities, values, purpose, identity, allegiance, or theology? Saan ka nahihirapan dyan? And why? And then last, as you choose by faith, what do you need to refuse?